the most beautiful love story ever. It's the story of the love of Rasul sallallahu alaihi wasallam to Khadija. Who is Khadija, our mother? 40 years old. Ilan taon si Prophet Muhammad? 25 years old. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam never nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat, nabuhay ang Khadija. Alam mo ba, nung maging prophet ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Khadija ay 55. Mas matanda kaysa sa akin. Kumbaga sa ano, malapit lang mag-senior. Bakit nag-offer ang mga Quraysh kalaban ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng mga babae na 10 na pinakamaganda sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bakit? Kasi alam nila na ang Rasulullah ay 40 years old lang. At ang 40, gusto pa niya ng maraming babae. Totoo yan. Right? Pero anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? No! Khadija is 55, pero ang matumbas niya ay buong mundo ng mga kababaihan. Kaya, namatay na ang Khadija, radiyallahu an, 3 taon, almost 4 years, never nag-asawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo ba nang mamatay ang Khadija? Ano ang tawag sa Islamic history? The year of sorrow. Ang taon, hindi araw, taon ng kalungkutan, the year of depression, dahil hindi maka-move on ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mahal na ina, ang Khadija. Why? Because she is a righteous woman. Bakit? Napakayaman niya pero ibinigay niya ang lahat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. She loved and cared and support Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinabi na orphan ka lang, wala kang pera, pulubi, hindi kita kailangan. Ngayon, maraming attorney, porque attorney, hindi niya tinitrato ng respeto yung kanyang asawa. Kung gusto mo ng forever love until Jannah, be like Khadija, mga kapatid ko. Nang sa ganon, magkaroon ka ng mga anak na katulad ng Fatima, ng Zainab at ng Ruqayya. Inshallah, radiyallahu anhu. To conclude, mga kapatid, hindi ko na matatapos. Allah will bless your marriage. Allah will bless your life. Allah will bless your children. Marami tayong pagkukulang. Bawat isa sa atin ay may daladalang kuping. Si kakasalin may kasalanan, ikaw may kasalanan. Magkaiba lang tayo ng pagkukulang. Let's go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Let's embrace Ramadan. I-embrace natin ang Ramadan. Magra-Ramadan tayo, hindi dahil takot ka sa nanay mo o sa tatay mo. Kung hindi, gigising ka dahil gusto ko magbalik loob sa Allah. Gigising ka dahil gusto kong namnamin ang baraka ng Ramadan. Magbabagong buhay ako. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama qiyamul layl at ang tahajjud, 3 beses yan. Lahat ng kasalanan natin ay patatawarin ng Allah. Ibig sabihin ng anak ko, ayaw ng Allah na mawala ka sa landas ng Islam. Ayaw ng Allah na hindi ka umalis sa haram na relasyon. Ayaw ng Allah na makita kanya sa neraka Jahannam. 11 months, perhaps most of you, 20 years, walang pakialam sa Ramadan, walang pakialam sa Islam, pero walang pakialam ang Allah sa pagkukulang natin. Just go back to Allah, sincerely, for Him, magtatawba tayo, magsisisi tayo, magraramadan tayo for the sake of Allah, at magtatahajjud pagkatapos ng 5 times a day. Ano pa kaya kung magtarawih ka gabi-gabi? All your sin and my sin will be forgiven. But it's up to you, mga anak. This is the love of Al-Wadud. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat. Pero nasa sa inyo, kung gusto nyong i-welcome ang Ramadan, o tatalikuran mo ang Ramadan. Embrace Islam, not because of your parents, but love Allah because Allah loves you before you love Him. Walillahi tawfiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pero pa kasi tayong isang speaker, so pinaghirapan niya yung kanyang speech. Dapat pakinggan natin. Walillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.